Sa panahon ngayon, hindi na nga lang ang lalaki ang nagpapasok ng pera para sa pamilya at hindi na nga lang ang babae ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Literal na tulungan na talaga para nga sa pangarap sa pamilya. O pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Ito nga yung ganap kahapon at hindi ko nga to agad na i-upload dahil nabisi nga na naman ang nanay na to. Pagising nga namin kahapon, nag-almusal lang kami tapos dumiretso na nga kami kagad ng Papa J sa palengke. May reunion kasi kami magkakaklase at kanya-kanya nga kaming dala ng mga pagkain. Hindi na nga ako nakapag-video no namimili kami pero ayan pag uwi nga inasikaso ko na rin kagad yung pinamili namin, nilagay ko na muna sa ref. Gabi pa naman yung reunion namin kaya nga hapon na lang ako magluluto. Pero ito dahil magtatanghalian na nga inasikaso ko na nga rin yung pangtanghalian namin. Ginisang sigarilyas nga yung naisip naming ulamin ng Papa J kaya ayan bumili lang ako ng konting karne para pang saho. Habang nag-aasikaso nga ako dyan, ang Papa J naman tinanggal nga yung mga sampay doon sa CR dahil naglalaba kami. Umiikot pa naman yung sinalang ng Papa J kaya ito maghihiwa na nga muna ako nitong sigarilyas habang ang Papa J magsasaing naman. O diba, literal na tulungan, walang lamangan. Pagka wala ang pasok ang Papa J, siya talaga yung nagsasaing dahil kapag ako nga yung nagsasaing, medyo pumapalpak talaga yung sinaing ko. Hala, bakit puro sinaing? Nang makapagsaing na nga ang Papa J, sabi ko nga sa kanya, lutuin niya na rin yung ulam ng mga bata para nga pagkatapos, itong sigarilyas na nga yung susunod namin. Alam naman namin na hindi nga kakain ng gulay yung mga bata, kaya nga binilhan namin ng chicken nuggets. 6 na piraso nga lang yung laman sa isang pa, kaya ayan, mabilis lang din naluto ng Papa J. Sakto naman, natapos na nga rin ako maggayat ng mga gagayatin, kaya ayan, ang Papa J na rin ang nagluto. Parehas naman kaming mahilig magluto, pero pag day off niya nga, hinahayaan ko na siya na yung magluto. Para syempre, makagawa din ako ng ibang gawain. Kagaya na nga lang nito, natapos na nga yung unang sinalang ng Papa J, kaya ito ako naman na nagsampay. Susko, sa panahon ngayon, hindi lang babae ang dapat nagagawa ng mga gawaing bahay. At ganun din naman sa mga lalaki, hindi na nga lang ang lalaki ang pwedeng magpasok ng pera para sa pamilya. Kung may pangarap talaga kayo para sa pamilya at kung gusto nyo ng tahimik na buhay, mas magandang magtulungan kayo. Dahil ate, sabi nga nila kapag happy wife, happy life. Kung ayaw mo magulo yung buhay mo, tulungan mo yung misis mo. Dahil for sure naman, tinutulungan ka rin yan hanggat sa makakaya niya. Kumbaga, give and take lang, wag abusado. Wala, hindi. Habang nagluluto nga ang Papa J, ako naman, tamang video okay lang dito sa gilid. Wala lang, parang feel na feel ko lang kumanta, oo. Sabi ko nga sa Papa J, parang masarap nga na medyo may iniinom na beer. Kaya ayan, ang bilis ng Papa J, bumili siya agad, B. At syempre, para meron siyang pang my day, support ko yan siya sa pagpipicture. Tapos ayan, fast forward, buti na nga lang nagising ako nung mag-aalas 4 dahil magluluto na nga ako. Hindi na nga lang ako nag-video para nga mabilis. Pero ayan na nga yung naluto ko, sipo egg. Request nga yan sa akin at yan din naman yung specialty ko. Kaya ayan, sige ibigay ang hiling. Pagising ko nga, nakita ko nga ang Papa J nagbabalat na ng pugo. At expected ko na, nabawas na nga yun dahil nakabantay yung mga anak ko. Kaya ayan, konti na nga lang yun na ilagay ko. Pero okay lang naman yun dahil mas marami pa naman yung sahog. Literal na hindi tinipid. Nala, hindi. And ayan, fast forward na nga ulit. Nakarating na nga ako sa venue at syempre, hinatid nga ako ng Papa J. Ate, sa 10 years ko nang may asawa, first time ko lang ulit na lumabas mag-isa. Tapos gabi pa. Sabi nga nila kahit paminsan-minsan kailangan ng pahinga ng mga nanay. At feeling ko ito na yun, deserve na deserve ko to. Pero syempre, may konting guilt sa akin dahil hindi ko nga kasama yung mga anak ko. Kaya nga nag-promise ako sa sarili ko na lalo pa nga ako magsisipag para nga soon makapag-swimming kaming pamilya. O siya, ayan, ito nga yung mga dala namin at akala ko talaga kulang kami sa pagkain pero ate, ang dami talagang natira. Pag ganito pala, no, hindi mo na maiisip na kumain ng kumain kundi mag-inom na lang ng mag-inom. Sa mga classmate ko nga ng second year, thank you dahil masaya nga ako nung nakita ko kayo. Grabe, sobrang bumalik talaga yung memories at sobrang bilis talaga ng panahon dahil yung dating makukulit lang sa room, ayan, malalaki na sila, B. At syempre, may mga kanya-kanya na nga silang buhay at diskarte sa buhay na hindi mo talaga aakalain na magiging ganun nga sila. Kaya naman congratulations sa ating lahat dahil naitatawid na nga natin ang buhay sa sarili nga nating mga sikap. O siya, ayan, tapos na ang pag-feeling dalaga, balik na tayo sa pagiging nanay, oo. Kanina nga kahit antok-antok pa nga ako, eto pumunta nga kami ng school para nga bumili ng iilang gamit pa nila na kulang. Actually, pinick up ko lang talaga yung pinagawa ko nga na nameplate nila, pero dahil nasa school na din naman ako, bumili na nga rin ako nung ilang mga gamit pa nila. Sa naghahanap nga ng paggawaan ng nameplate para sa mga anak nila, try nyo nga dito kay Ate Ana. Solid ng gawa, tapos 50 pesos lang, may kasama ng ID lace. Thank you Lord dahil ready na nga yung mga anak ko sa pasukan.